Okay po ba yun yung sa ano sa Rosario, yung what glory be to the Father, nagko-cross sila ng ano, nagko-cross sila every Okay. glory be to the Father. Okay po ba yun? Okay, maraming salamat kapatid, no. Merong isinagawa din na pag sign of the cross, glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit na practice, at yung iba din merong pag habang sinasambit yang glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, mag-vow talaga. Oh, yun po. Magandang gabi po sa lahat. Yung pagbasa po natin ngayong linggo, maitatanong po ako na hinahanap ko yung yung mga Matthew, ano nga yung Matthew 9 ba yun? Yung Ano yun? nakasabi sa, may nakasulat kasi dito na yung wag papuntahin yung kanya mga alagad dun sa lugar ng mga hintil. Ang 12 ito'y isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Dito po sa verse 5, ang sinugo ni Jesus ang 12. At sabi dito sa verse 5, ang 12 ito isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan na huwag kayong pumunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Tanong ko lang po, bakit po ayaw huwag pa Yes, so ang pwede nating anuhin dyan, no? Ang pwede nating maisip dyan, bakit hindi niya muna pinaano sa hentil? Dahil ang unang-una kasi po talaga ang una niyang bayan. Kahit ngayon sa Ebanghelyo ngayon po, no? Sa aklat ng Deuteronomio chapter 7, ang niya rito piniling bayan niya talaga ang Israel, no? Ito muna yung una niya, kailangan niyang ipamalita sa kailangan niya munang iligtas yung mga taga-Israel dahil alam po na parang nila Pariseyo, mga eskriba, mga Saduceo, hindi po naniniwala kay Jesus. Basta outside the Israel, mga hindi Israelita, hentil na po yan, no? So, even on our first reading, ngayong araw ng Biyernes po, yung kanina nga, hindi ko lang nabanggit yun, ang talagang piniling bayan kasi muna niya Israel, no? So, ang posibilidad na inuuna niya muna yan, but later on naman, makikita mo sa aklat ng Gawa na nung pansinin nyo naman, nung bago siya umakyat sa langit, talagang kahit si Apostol Pablo, nagpapakita siya no, nasa langit na siya, na sinusugo niya sa Roma, sa mga hentil, at kahit si Apostol Pedro po, nung nawala na sila, no? So, ang pinaka dyan kasi, kailangan muna niyang akayin, no, yung mga, lalo na yung mga Israelita, yung mga Hudyo na hindi naniniwala pa sa kanya for now. Kasi nung time na yon, talagang even mga Pariseyo, kaya sabi nga nila, kumbaga, nakita mo naman, pinapatay pa siya, alam niya papapatay pa siya. So kailangan talaga muna ng mga Israelita muna, and then bago muna yung mga hentil. So baka may dadagdag ang ating mga kapatid. Salamat po, Brother Inchel, at salamat sa iyo, bro. Yun lang siguro. Maraming salamat po. Ay, magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas. Magandang hapon naman sa amin dito sa UAE. O kung saan dako man sa mundo. So magandang araw, magandang gabi. Okay. Magtatanong lang po ako, bro. Ito ay ano ba yung about sa apparition ni Mama Mary? Kasi dati last 1994 nagkaroon ng sakit na kahit saan-saan na akong doktor pumunta. Yung sakit ba sa spinal column na pag nakatayo ako
mahirapan akong umupo. Pag nakaupo na ako, nahirapan akong tumayo. Ang hirap nun. Akala ko ngayon ang ikakamatay ko. Kasi 8 months ko yung dinadala hanggang sa pumunta ako talaga sa yung espesyalista na doktor ng ng bones. Tapos doon wala man talagang nakita na sakit, hindi nga ako binigyan ng gamot kasi sabi ni Dr. Navarro, yun ang doktor na pinuntahan ko, wala man daw akong sakit. So kaya ang nangyari noon, wala na akong nagawa. Ang ginawa ko na lang nagdadasal. Tapos isa sa mga kasama kong teacher dati sa sa amin, binigyan ako nung nung leaflets ba yun ni Mama Miri, yung apparition daw sa sa Aguo sa may Pangasinan. Ang tanong ko doon, kung yun ba ay legit? Yun bang aprobado ba yun sa sa Roma, sa Santo Papa? Kasi nagkaroon ako nung devotion, nag-devotion talaga ako nung bro, gabi-gabi. Kasi wala na akong choice wala nang doktor na nakakaalam sa sakit ko. Tapos ngayon, ang ginagawa ko, every 6 o'clock talaga ng gabi, mula nang natanggap ko yun, nag-devotion talaga ako, the whole rosary time, nagluluhod talaga ako niyan. Kasi pag nakaluhod naman ako, pag hindi ko lang igagalaw ang katawang ko, nakakagalaw ako, nakakalakad ako. Kung titingnan ng mga taong walang alam na may sakit ako, parang wala akong sakit. Ang problema ko lang doon, pag nakaupo ako, mahirap itayo. Pag nakahiga ako, hirap itagilid. Kasi yung spinal column ko talaga ang may sakit. Tapos nung nagro-rosaryo ako ng gabi-gabi, talagang pinagsikapan ko yun, talagang nagsasakripisyo ako. Tapos hanggang sa Biyernes Santo yun nangyari. 3:00 ng hapon, habang nagmuni-muni lang ako, habang nagdadasal na nagmuni-muni, kasi nanghingi talaga ako ng sign kung ano bang gagawin ko sa sakit ko, kasi maliit pa yung anak ko. Tapos ngayon, bigla akong, hindi ko alam kung nakatulog ako, basta bigla akong nakalimot sa mundo, para akong nawala ba, hindi ko makita ang paligid ko. Tapos pumasok doon sa isip ko na naglalangis daw ako ng niyog, tapos nilagyan ko daw ng mga dahon-dahon. Basta yung mga dahon-dahon na pumasok sa isip ko, ang nangyari nung bumalik ako sa ulirat, tinawag ko kaagad yung asawa ko, pinakuha ko nung niyog, at saka yung mga dahon-dahon na pumasok sa isip ko nung sabi ko para akong nanaginip. Tapos alam mo bro, yun lang kaya ang nakagamot sa akin. Siguro mga successive 3 nights, talagang nililigo ako nung asawa ko nung langis na yun. Tapos biglang nawala na lang siya. Tapos hanggang sa 1994 yun nangyari, hanggang sa gumaling na ako. Tapos noon na mga panahon na yun, mayroon din akong yung bang sinisira nung lana, yung langis na yun. Kasi sa experience ko, gumaling naman ako. Tapos ngayon ko lang ba napagtanto itong nakapankinig na ako sa punto por punto. Kasi alam ko naman na may mga apparition, may mga talaga ni Mama Mary na hindi ba totoo. Kaya nagtatanong na yung isip ko kung ito ba is legit or yung mga lang ba ng alam mo naman ang mga satanas kung minsan gumagamit din sila ng mga natin. Yung mga natin ba ng mga dasal. Kaya yun ang gusto kong itanong kasi hanggang ngayon gamit ko pa. Dala-dala, nung punta ko ng Saudi, dala-dala ko rin. Meron din akong natulungan doon na nagkaroon ng paralysis ba, yung na-paralyze yung kamay niya. Tapos yun, inihilot ko siya, naplusan ko siya noon, gumaling din siya. Dito din pagdating ko sa UAE, mayroon din, naranasan ko rin kasi, 1 taon ko rin iniinda yung sakit ng pulso ko. Nung una kanan, hanggang sa umakyat dito sa puno ng braso ko, hanggang sa lumipat naman sa kaliwa ko. Tapos wala din ibang nakakagamot kasi pumupunta din ako ng mga doktor dito kasi libre naman ang check-up namin dito kasi may health card kami. Hanggang sa 1 taon ko nang dinadala yung sakit na yun, hanggang sa pag naghahawak na ako ng gunting, kasi cutter ako dito sa tahian, mahulog na yung gunting. Kaya ang ginawa ko, tumawag ako sa Pilipinas, nagpapadala kasi talaga ako doon ng mga dahon-dahon. Kasi ang ginagawa ng asawa ko, every year, yung Biyernes Santo, nangunguha siya ng mga dahon-dahon, tapos ipatuyo lang niya, tapos Okay sis, bali sis, ganito sis, ano yung pinaka-tanong mo talaga dito? Tanong ko kasi kung legit ba yun, kung ano ba siya talaga, yung inline ba sa God grace or
kasi may naririnig ako dito habang nakikinig ako na Mm-mm. kung minsan yung mga ano pala gamit ng mga instrument, ginawa lang instrument ng mga satanas. Okay, so ipasagot natin no, kay Brother Wendell kasi mas kabisado niya ang bagay na ito. Brother Wendell, pakibigyan po siya ng tugon. Okay, una, kapatid, careful talaga tayo dyan, no? Huwag agad-agad maniniwala hanggang may opisyal na deklarasyon mula mismo sa Vatican. Kaya nga, Juan Kapitulo 16, makikinig tayo sa isang boses. Lalo na, pag tayo, ayon sa mga dalubhasa sa spiritual, madaling ma-open ang psychic ability natin, ability to communicate evil spirits in the preternatural way. At mag-ingat kung may panaginip na ito ang gawin mo, pagkuha ka ng dahon, magawa ka ng langis. Bakit? Dahil kahit dito sa office namin, may mga panaginip na ganyan. At doon nagsimula ang kanilang panggagamot. Di naman ako ng gamot. Hindi. Doon nagsimula talaga. Yung iba na nanaginip ng ganyan, doon nagsimula ang kanilang panggagamot. Dahil nang ginamit nila yung nilang ginawang langis, nakapagaling. So doon na nagsimula. May din sa isang pare na ganyan ginawa. Ang resulta sa ina ng isang pare, yung kapatid ng pare na babae, dito sa diocese namin, matagal na yon, na-possessed. Asawa niya na lalaki nagkasakit. At dahil sa recollection ng kaparian sa kanila speaker, si Father Winston Cabad sa mystical phenomenon, kaya sinabihan ng anak na okay, sa ganyan. Kailangan din na ma-evaluate ninyo sa mga ninuno ninyo, wala ba kayong magnuno ng gamot o ng hilot? Dahil makapanghawa yan. At dahan-dahan po ng pahayag ni Father Joseph na ang kapangyarihang gimmick outside church ay kapangyarihan mula sa preternatural world. So, tatlong mundo. Supernatural world, preternatural world, tinitirhan ng mga fallen angels, at natural world ang tinitirhan natin ngayon. So, kung kumuha tayo ng kapangyarihan sa pagpagaling outside the Catholic Church, sa mga dalubhasa, malaking posibilidad na yun ay galing sa preternatural world. Sa simbahan natin, meron tayong langis. Pero, mapansin nyo ba sa ritual ng langis, before siya ang blessing, merong exorcism na ginawa na ritual sa langis, sa tubig, sa salt, kahit sa kandila. Bakit po ba may exorcism na gagawin ang pare, lalo na mga exorcist? Dahil ang mga fallen angels ay pwedeng kumakapit sa bahagi at nakit. Kaya kailangan, kahit sa dahon, kahit sa bato, kahit sa kahoy, kahit sa tubig, o may mga espiritu sa hangin, ilalim sa lupa, simbahan para masiguro bago gamitin, according to
the intention, sir, i-exercise mo na. At sa sinabi mo apeksyon, walang opisyal na pahayag, deklarasyon ang simbahang Katoliko tungkol atin. Sa atin na provision, di tayo obligadong maniniwala sa private revelation, although makatutulong natin kung ito'y deklarado talaga ng simbahan. Pero kung nagsimula ang sakit mo, sa panaginip, maglangis ka, magkuha ka ng mga taon, ang payo ko, evaluate mo, wala bang pagkakataon na mula sa bata, nagpagamot ka sa nadala ka sa mga manggagamot? Wala bang experience na yung mga ninuno ninyo ay may mga manggagamot o kahit na manghihilot? Sandali mo na si Bro Angel. Yes, binabasa ko po yung kwento ng sinasabi nyo, sister. Ito, kompleto ko. Miracle of Agoo. Ang visionary po si Judiel Nieva, no? So, ang sabi rito, 1987, nagpakita si Mama Mary sa kanya, 1987 pa lang, hanggang umabot ng 1993 na umiiyak ng dugo. At pagkatapos, ang sabi po rito, mayroon pang dancing sun, parang yung sa Fatima noon, no? Ito yung kwento niya. Ngayon, kayo na lang po mag-research kasi ayoko mag-ano, pero ang bandang huli, sinabi rito, ang pangalan niya, Juliel Nieva, no? Lalaki siya, no? Pero, yes, ang nangyari kasi rito, mayroong investigahan niya, no? May mag-ano rito, base lang. Official na pala pahayag sa bishop dito na ito rin hindi tunay ang naturang aparisyon. So, ang sabi nga rin dito, yung mga nag-imbestiga, hindi daw tunay. So, kasi ayaw naman natin only God knows, no? Sabi rito, ito ba ay totoo o ano lang katangisip? Sabi rito, binuo ng simbahan ng isang section 7 na pinamumunuan ni Reverend Father Samuel Banayat. Sabi rito, sunod nito, inanunsyo ni Judiel na mangyayari ang huli umanong operasyon ng Birheng Maria sa taong yon. Naganap ito noong September 8, 1993, kung saan tinatayang 50,000 katao ang dumagsa. Lubhang maliit ang bilang na ito sa milyon na inaasang dapat daw maraming ding maraming dumagmanoy huling apparition ang nadmaya. Ito po may huling apparition daw na sinabi ni Judiel na daismaya, wala raw kasi sila nakitang kababalagan. Tuluyan ng pinagdudahan ng publiko ang katotohanan sa mga pagmimilagro ni Judiel nang ilabas ng simbahang Katolika noong September 1995 ang resulta ng isinagawang investigation. Ang problema pa po rito, bandang huli, ito po ay naging trans woman. Ito po siya, may larawan ako rito. Dahil sabi niya, Bro Angel, yun umano ang pahayag ng mahal na Birhen Maria nagpakita sa kanya. Yun ang kagustuhan. Mag-trans woman daw siya. Ngayon, ang pangalan niya po niya, sa mga nakakilala, si actress na Angel de la Vega na siya. Dating lalaki, ngayon trans woman. Yun, nasa sa mga apparition. Medyo delikado siya dahil itong huli niya, itong bandang unahan pa, mayroon pa siya sinasabing mga anghel na nagpakita sa kanya. Ang dami, yung 7 nagpapakita at kapilang daw siya. So, si Judiel noon. And Angel de la Vega na, trans woman siya, isang business woman at actress. Andyan kaya sa... Larang pa ngayon po, kayo po mag-aano niya, no? Tapos kayo na mag-imbestigat, kayo na po magdidesisyon. Sabihin i-type niyo lang po na apparition in Agoo, Pangasinan. At advice ko lang sa iyo, kapatid, no? Evaluate mo yung mga ninuno niyo, wala mo kayong mga alaryong mga nuno o mga hilot.
isuko mo yung dawa ni mo Will, at yung mga Magagamit sa ikumpisal niyo yan, no, ikumpisal niyo yan, isurrender niyo kung meron mang exorcist diyan. Hindi naman actually bro, mayroon akong actually ito aminin ko, buhat mali kasi ako, talaga yung basa pero palagi yung dinala sa doon nadala sa albularyo, kahit malaki na, kahit nagkaanak na ako, yung mga anak dala ko pa rin sa albularyo kasi di ko naman alam na ganun pala yun. Okay. Kaya nga, Actually, Bro sa- Wendell, yes. Rowan, acknowledge po natin pala no nakapasok na si Father Darwin Higit. Sige, pagbigyan na si Father Darwin, si Father Darwin ang sasagot. bro, sa meron ko mula nung nakapasok ako sa punto. Pwede natin i-connect siya kay Father Darwin, Bro Romel. Yes, Father, good evening. Father Romel, natakot ako. Nagiging balahibo ko. Magandang gabi sa inyo lahat. Yan. Diyos ko. Nalindig balahibo ko. Yes, Padre, yan po, meron po tayong kapatid dito na nagtatanong tungkol po. I think narinig niyo naman po, ano po yung tugon mo doon sa kanya? Sa huling banda na ako nakarinig bago lang ako nakapasok. Okay. Narinig ko lang na kinalabutan siya. Yun lang. I see. Kinalabutan siya. So, sige po, sister, nandito po si Father Darwin, no? Pwede ka pong hingi ng dagdag na advice sa kanya. Ay, Father, salamat sa pagbigay niyo sa akin ng panahon. Actually, mura talaga ang nakapasok kang ng punto por punto. Marami na talaga akong pagdududa sa mga na-experience ko sa buhay. Akala ko naman is, teka, parang nanindig. Lumaki ulo ko. Ay, lamig. Okay. So, nito? Kasi talagang matagal ko na to gustong maitanong kasi talagang nahirapan na ba? Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Basta ang choice ko na lang siguro is hindi ko na gagamitin. Actually, mayroon akong habak talaga. Dala ko yan. Wala nung bata pa kasi ako. Palagi akong palagi akong magkasakit. Kasi palagi akong, yung tawag sa Tagalog, yung nauusog. Buyag sa Bisaya. Tapos ako naman mama ko, palagi naman akong dinadala dun sa mga manggagamot. Hindi ko naman din alam na pati ako hanggang sa lumaki, nagpunta ako ng sige, talagang may dala-dalang haba. Ayan yung haba ko, hindi ko makita sa inyo. Ay, Diyos ko, nanindigibulaybo ko. So, kapatid, i-renounce mo yan and then Dito sa Abu Dhabi. Wala namang dito. Na ako nung nakaraang Biyernes, nagkumpisa na ako kasi nakita ko kay Sister Gilda. Tapos sabi niya, magkumpisal talaga ako. Kaya pinilit ko talagang magkaroon doon ng binantayan ko talaga kung kailan magka-schedule ng kumpisan. Tapos yun, sabi ko naman, English na pari yung pinagkumpisalan ko eh. Tapos yun lang. Pero ako natahimik, kaya nag-message ako kay Sister Gilda. Tuninto ko lahat sa kanya kasi yun ang naisip ko kasi nakinig din ako sa iyo, Father, yung bang mga apparition na yung may yung paring mapuso dahil sa apparition dun sa yung Mama Mary. Ano ba yun? Kaya doon ko naisip ko, Diyos ko, ano ba yung... Si Maria, ano pa yung ibang tanong mo, te? Dahil, ano pa yung ibang tanong mo, te? Ang gusto ko nga kung anong gagawin ko kasi talagang magpalinis. Sabi ni Father Darwin, announce mo daw yun. O paano ko i-renounce? Hindi ko naman alam. Kapatid, kung magka-uwi ka sa Pinas. So, sana and then, 24. sa 24 pa. So, mag-self-deliverance ka na lang. So, gamitin mo yung Father Sikia. Napawisan ako. Hindi ko alam. At ma-renounce mo yan. Pero, ang problema kung mag-react ka o wala kang kasama. So, mas mabuti na ma-actual
Ngayon, Father, yung ulo ko parang lumalaki. Tapos yung katawan ko umiinit na nag-aagaw ang lamig at saka init. So, nag-react na ngayon si ate. So, yan talaga ang pakiramdam kapag mayroon lang exorcist at makapag-usap ng isang exorcist at deliverance minister na meron silang Alam, nagalakas yung ano, ah, parang nawalan akong lakas. mahina. Pininiwala ko Oo, kasi naniniwala po, Father, as in, tawarin ako ng Panginoon, Diyos ko po. Pero huwag mag-alala. Kasi Ito naman na po yung kapatid kamagitan ng pagdagdag ng kaalaman. Ito po ay malaking tulong dahil false knowledge is very dangerous than ignorance. So, sa pamagitan punto por punto ay katulong yung dagdag kaalaman. Pwede bang kuhanan, bigyan niyo ako ng pagkataon, may isa pa talaga akong isang sasabihin, Father. Alam mo, Father, nagkaroon din ako ng Ate Maria, baka humaba masyadong ano mo, anong gagawin? baka masyadong humaba yung mamuti Ang naghihintay, te. Hindi ko talagang dapat ikumpisan. Gusto ko nga magkakaroon ng ano kay Father doon kasi talagang hindi ka uminit ng ulo ko tsaka yung liig ko. Meron yan. Hindi nga. So, ngayon, Father, yes. siguro una niyang gawin yung good confession dahil ang isang good confession ay equivalent ng 100 solemn exorcism. Totoo. Isali mo yung occult involvement mo sa sacrament of passion. Bago lumapit sa pare, lista mo yung lahat ng mga occult involvement mo, mga non-Catholic belief, mga superstitious belief, non-Catholic practices na involved ka. At kung makauwi ka dito sa Pilipinas, mas mabuti na mabigyan ka ng actual ng deliverance. Yan talagang mga reaction na kadalasan may pumupunta dito na kanina siyang hinagyan natin ng prayer of deliverance. Grabe yung pawis niya, doble yung pawis, triple yung pawis niya kanina. So, yan ang mga palatandaan na merong mga dahil yan sa occult involvement natin. So, huwag kang mag-alala dahil itong kaalaman mo, it will lead us to liberation. No, the truth will set us free. No? Through sa pamagitan ng katotohanan na nalaman mo ngayon, ay makatulong yan. Huwag ka lang magmadali dahil hindi yan magic. No? Hindi yan. So ibig Father, yung tapong ko na yun, o sunugin, o saan ko ba yun nandito sa ano ko, sa bid ko, kasi dala-dala ko. Araw-araw ko kaya ginagamit. So, maghingi ka ng pronouncement ni Brother Jando, send niya sa'yo. At yung prayer for protection and then cleansing prayer. Brother Jando, i-send mo sa kanya kung wala pa siya sa Aklat ni Father Sikia. Din yung closing the third eye or psychic ability, page 204. So, huwag kang malala, sister, i-send namin yung mga necessary prayer para sa'yo to protect you from the unclean spirits. Activate your faith, not your fear. God is Emmanuel, God is with us. Amen. Sister Maria. Bless me, Father, para Amen. So, meron ka ng mga sacramental yan, gamitin mo yan, ha? Anong gagawin? So, yung mga kaso na ng lamig ako. So, may isi-send si Brother, sister, may isi-send si Brother Jando sa'yo na mga necessary prayer para sa'yo, ha? And then, kung maaari makasamba ka, dagdagan mo yung pagsamba mo at yung devotion sa mahal na ina. Okay? Okay, Father. Thank you. Thank you, Ate Maria. Teresa, chat ka lang sa akin. And then, tayin ko na lang yung chat mo. Move naman tayo ngayon sa messenger room. Messenger room, sino mo tatanong? Good evening. Brother John, pwede? Okay, sino te? Si Mariby po. Okay, Ate Marivic, go ahead. Brother, tatanong ko lang po yung
about sa palaspas at saka sa cross. Yung sa palaspas po, po, kasi po, di ba, parang na yung palaspas tapos ihalo sa Biyernes Santo na oil. Tama bang gawin yun? Sunugin, tapos Yung palaspas tapos ihalo sa ating Biyernes Santo na oil. Tapos gagamitin sa pagpapagaling ng sakit. Pwede Padre, po ba yun? Padre, naiintindihan mo yun, Padre? Padre, naiintindihan mo yung tanong niya? Ano dyan do? Paputol-putol yung... Ayun. Naiintindihan mo yung ano niya, Padre? Ang kanyang sinabi? Putol yung... Putol? Hello? Hindi malinaw. Mahina ba yung internet ko? Lukas naman dito. Mukhang, ano nga, putol-putol nga. Malinaw dyan, bro. Ako siguro. Siguro. Ito ba Okay. dyan do? Data na lang ginagamit ko. Okay, wait lang. Malinaw na ako? Naririnig ka na, Dre. Nag-data na lang ako ba? Hina yung wifi ko dito. Ate, Ano yung tanong niya? Ate Marive, hindi ko gaano malinawan yung tanong mo, te, dahil putol-putol din ang ano mo, te, ang signal mo, te. Pwede pakiulit ang tanong? Kasi po, yung narinig ko lang po, yung palaspas daw po. Yung palaspas. Pwede daw pong sunugin tapos yung Biyernes Santo na yung naluto na oil sa Biyernes Santo ihalo dun at pwede magpagaling sa mga sakit. Pwede po ba talaga yun? Okay. Padre Darwin, naintindihan mo tanong, Padre Darwin? Yes. Patungkol yan sa sa palaspas, yung lukay, bro, no? Palaspas, susunugin daw. Santo, susunugin at ihalo sa mga oil at upang makapagamot. So it is an occult, kapatid. It is not practiced by the church. So gagaling lang tayo kapag nag-receive tayo ng sacrament. Confession, anointing of the sick, and then the body of Christ. So yun po ay sacrament of healing. A confession, anointing of the sick, and then the body of Christ is the source of healing. So kung nakafocus lang ka doon sa mga haka-haka, hindi po yung turo ng simbahan na ihalo mo lang sa oil without the blessing of the priest. So yan po ay mali. Mayroong mga grupo ngayon na meron silang devotion, mga kapatid, at yung nagbibinta ng mga kandila, sila din ang magbigay ng mag-sprinkle ng holy water sa mga binibili nilang sacramentals. Hindi po yun wasto. Only the priest can bless, no? At maging sacramentals yung mga religious items. Bakit naging sacramentals yan? It is blessed by the priest. So kahit sacramentals yan, religious item yan, at then hindi bless ng pari, maging amulets yan. Totoo naman na may gagaling. Basahin natin ang Matthew chapter 7 verse 21. Ito ang nakasulat. Brother Jando, basahin natin. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa 22, patuloy mo, bro. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalaya sa mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Sa talatang ito, meron bang mga healer din
ginagamit ang pangalan ni Kristo. Bakit ba hindi recognize ni Kristo ito? Hindi inaangkin ni Kristo ang mga taong ito? Dahil kung ating unawain yung ministry of healing ni Kristo, bago siya, merong mga paralitiko, merong mga bulag, nalapit sa kanya, mga lepers, mga sanglahon, nalapit sa kanya. Anong sasabihin ni Kristo? Pinatawad na yung mga kasalanan ninyo. So, connected siya sa sacrament of confession. So, yung healing without confession or healing without forgiveness of sins, kulang po yun. So, yung abo, galing sa palaspas ba yun, Brother Jando? Palaspas na sinunog at binagay sa gumagaling ka, saan mo nakuha yung kapatawaran ng kasalanan? Nagamot ka sa okkult na practices na yan. Pero hindi ka napatawad sa iyong kasalanan. So, sa simbahan, sa Iglesia Katolika, kung magbabatay tayo sa official na turo, ay merong pinagaling si Kristo at pinatawad yung mga kasalanan. Saan ba tayo makakita niyan? Diyan sa sacrament lang. So, let us promote the way of Jesus. Let us not promote our own ways. But Jesus is the only way, the only truth, and the only life. No? John chapter 14 verse 6. Brother Jando?